Ganito ang mangyayari sa iyo kapag nagmahal ka ng taong gustong gusto mo. Yes, take note ha, sa salitang gustong gusto mo. Okay? So well anyway, shoutout sa inyong lahat dyan. Kamusta kayo? No? So nandito na naman tayo, usapang pag-ibig pa rin. So ito na nga sa topic natin, pag-uusapan po natin kapag nagmahal ka ng taong gustong gusto mo. Kung halimbawa na lang nakamit mo yung taong gustong gusto mo talaga, ano ba ang mangyayari? Okay? Actually, malaki yung magiging matutunan nyo dito sa video na ito. Para kung sakali man na nakatagpo kayo or nagmahal na kayo ng taong gustong gusto na ninyo and nakamit na ninyo yung taong pinakagusto talaga ninyo, na dito po masasagot yung katanungan na kung bakit kayo nahihirapan. And sa mga nagnanais na magmahal ng taong gustong gusto talaga nila, so in advance, malalaman nyo po kung ano ang mangyayari. Well, isisiwalat ko sa inyo sa video na ito. Okay? Kasi sa akin nangyari na rin ito bilang isang lalaki. No? Na kapag magmahal pala tayo or kapag nakamit na natin yung taong gustong gusto natin, yung tipong patay na patay tayo sa tao na yon, yung taong ina-admire natin, yung taong parang crush na crush natin, yung tipong parang pasok lahat ng katangian sa tao na yon na kung ano yung meron sa mga kagustuhan natin. Halimbawa sa akin na lalaki, which is yung gusto nating or gusto naming mga kalalakihan mostly is yung sobrang sexy, maganda, yung tipong parang kaasam-asam talaga. So pero yun pala, once na makamit namin yung tao or makamit din natin, no, mapababae mapalalaki, na kung makamit pala natin yung taong gustong gusto natin or hinahangad natin, ay hindi rin pala magiging healthy ito para sa atin. Alam mo kung bakit, utol? Ito po ang mangyayari. Ikaw at ikaw lang din yung masasaktan, mahihirapan, mabibigyan ng stress, mapapraning, mababalisa. Kasi papasok po na mas lalo mo siyang ipagdadamot. Papasok na mas lalo kang magseselos. Papasok na mas lalo kang mababaliw talaga ng sobra-sobra sa taong yan, which is hahantong kung minsan sa obsession. No? Dahil sa sobrang mong gusto yung tao na ito, ay ikaw lang din yung mapapahamak. Yeah, isa ito sa natututunan ko talaga noon. Dahil nakamit ko yung tao or babaeng gustong gusto ko, ako lang din yung napahamak. Kasi parang naging asong ulol ako sa taong yun. Kasi nakuha ko yung gustong gusto ko Kaya ang ginagawa ko is parang gusto ko siyang pag-ingatan, gusto kong ibigay yung lahat ng gusto niya. Yan, na kahit abusuhin na ako, na kahit aapak-apakan na ako, na kahit parang wala na siyang respeto sa akin, is nagpapakatanga pa rin ako. Kasi syempre natatakot tayo na mawala yung taong gustong gusto natin. So ganun din naman sa mga kababaihan, vice versa, na kapag nakamit nyo na kasi yung lalaking gustong gusto ninyo, na halimbawa kagaya man sa'yo ngayon na nanunood na kung bakit ka nahihirapan, pero parang threatened ka pa rin na mawala siya, binibigay mo pa rin lahat-lahat ng gusto niya, na kahit inaapakan ka na kahit binabastos ka na, kahit dinidisrespect ka na. Yes, utol, kasi baka pasok po yan na yung tao na yan is gustong gusto mo pala noon. No? Kasi Kuya Kiko, ultimate crush ko siya Kasi Kuya Kiko, ito yung tipo na lalaki na gustong gusto ko talaga. Pero hindi mo man lang tinitignan kung ano yung meron sa pag-uugali ng taong ito. And yung isa pa nga din dyan is mas lalo lang din na aabusuhin ka ng taong ito, lalong lalo na kapag nagpapahalata ka ng sobra-sobra na gustong gusto mo yung tao na ito. Yes, dahil sa kagustuhan mo, dahil sa desire mo sa taong ito, ay ikaw lang din ang magiging asong ulol pagdating ng araw. Until na maaabuso ka talaga, until na magiging sunod-sunuran ka sa kanya, until na kahit anong ipapagawa niya sa'yo, na kahit ano man yung mga ginagawa niya ring kabalastugan or panloloko, ay hindi mo pa rin kayang maiwanan yung taong ito. Dahil nga, pasok pa rin ito sa sinasabi natin na dahil gustong gusto mo kasi yung taong ito. Yes, utol. No? Balik tayo dun sa sinabi ko kanina
na ikaw lang din pala yung mapapahamak. Kagaya niyan sa mga nakikita natin or napapanood natin sa social media, ang daming nagte-thirst trap dyan. Pero yung hindi alam ng mga kalalakihan, once na mapapa sa kanila na yung babae na yon, is magiging asong ulol po yung lalaki dyan. Yeah, kasi nakuha niya yung kagustuhan niya, yung gustong-gusto niyang babae. Ang mangyayari is kahit anong ipapagawa ng babae sa kanila, kahit hahalikan ng lalaki yung paa nila, o kahit luluhod pa yung lalaki sa harapan nila, sa maraming tao, ay magiging tanga po yung lalaki dyan. Yes, kasi parang asong ulol siya eh. Pinagkakandarapaan niya kasi. No, in short, kapag pinagkakandarapaan mo talaga ng sobra-sobra yung tao na yon, ay ikaw lang din talaga yung mapapahamak, utol. Ibig sabihin, kumukuha ka lang ng bato na ipukpok mo sa ulo mo. Yeah. Ang pinupunto ko lang din dito, no, ang nakuha nating aral or nakuha ko ring aral noon is huwag pala natin piliin yung taong gustong-gusto talaga natin. No, yung hinahangad natin, yung desire natin. Yung pinagkakandarapaan nating tao, which is not. Dapat yung taong nasa normal na level lamang. Yung sa katamtaman lamang. Sa katamtaman na kagustuhan natin. Kahit hindi ganun ka-sexy, kahit hindi ganun kaganda, okay na. Kasi hindi tayo mabibigyan ng sakit sa ulo. At saka, mas magiging kampante ka rin kasi syempre, saktuhan lang yung pagmamahal mo sa taong ito or kagustuhan mo sa taong ito. Kesa gusto mo yung tao na ito, para ka talagang ano dyan, anino, na binabantayan mo siya para lang hindi siya mawala sa'yo. So same thing din sa inyo ng mga kababaihan, na kapag nakuha nyo na kasi yung lalaking gustong-gusto ninyo, is ganun din, babantayan mo siya 24/7. No, pero kung katamtaman lamang, ay dito pa kung minsan na makapagbigay ka ng focus sa kanya at saka makapagbigay ka rin at the same time ng focus sa sarili mo. Kasi saktuhan lang eh. No? Hindi mo siya ganun kagusto ng sobra-sobra or ng labis-labis. May pagbibigay din ng focus sa kanya, may pagbibigay din ng focus sa sarili mo. No? Hindi man kagandahan or hindi man ganun kagwapuhan, hindi man ganun din ka-macho dahil sa kagaya ng hinahangad mo, is mas piliin na nating magiging okay na po yun. Makontento na tayo doon. And alam nyo ba na yung forever ay kung minsan makikita sa taong hindi natin kanais-nais na kagustuhan, yung kusa na lang darating, pero matatagpuan pala natin sa kanila yung totoong pagmamahal. Hindi yung taong kagustuhan natin, hinahangad natin, or pinagkakandarapaan natin. Tayo lang din ang mahihirapan kung sakali na napasa atin yung taong yan. So sana nagiging klaro sa inyo kung ano man yung ibig kong sabihin dito. Okay? In short, huwag po tayo magmahal ng taong lubos or sobra-sobrang gustong-gusto talaga natin para hindi din tayo mahirapan. Nakuha? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat sa inyo. So ingat kayo. God bless and babush!